Malayo na! Aba, umaga na! DWIZ! Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay primero na po sa buwan ng Abril 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na mga headlines. Pinoy Gising! Matapos ang Holy Week break, mga paserong pabalik ng Metro Manila, tuloy pa rin ang dagsa sa mga terminal. Panibagong dagdag bawas sa oil o sa presyo ng oil products sa arangkada na bukas. Ilang lugar sa Metro Manila at Laguna pansamantalang mawawalan ng kuryente ngayong linggo. Lieutenant General Emmanuel Peralta itinalaga bilang officer in charge ng PNP. Pagpapalawig naman sa operasyon ng motorcycle taxis, pinatigil ng LTFRB. At pagkasira ng Chocolate Hills sa Bohol noong dekada 90, kinumpirma ng dalawang barangay captain. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! At ito po muli nyo lingkod, Drew Nasino, inyo po makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa detalye nga po ng nagmamadaling balita ngayong araw na ito ng Lunes, mahigit 80,000 mga pasero na ang naitalang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kahapon pa lamang po ito Easter Sunday o linggo ng pagkabuhay. Ayon sa pamunuan ng PTEX, nagsimula ng bumalik sa Metro Manila ang mga biyahero, mga pasahero na umuwi sa kanilang probinsya noong Holy Week. Binigyang diin naman ng PTEX na inaasahan nila ang mas maraming pasahero na darating ngayon pong araw, yung mga habol sa trabaho ngayon pong unang araw sa buwan ng Abril. Samantala, nagsisimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada patungong Metro Manila dahil sa tumaas na bilang o tumaas na volume ng mga sasakyang pauwi mula sa mga lalawigan. Pinoy Gising! Patuloy din ang dagsa ng mga pasaherong pabalik ng Metro Manila. Pabalik na po sila dito. Sila po ay nasa Batangas Port. Makarang magbakasyon nga sa probinsya nito pong Semana Santa. Ayon sa Philippine Ports Authority, umabot sa 76,000 pasahero nagtungo sa nabagit na pantalan noong Marso 24 hanggang 28 po ito. Oras-oras na rin ang pagdating ng mga barko sa Batangas Port. Sa Calapan Port naman, mahaba ang pila papasok sa passenger terminal at puno na rin ang mga biyahero hanggang ikatlong palapag nito na may seating capacity na 3,500 lamang. Pagdating nito, inaasahan ng Calapan Port na aabot hanggang 50,000 ang mga pasahero magtutungo sa naturang pantalan. Pinoy Gising! Kinumpirma naman ang Philippine Coast Guard na walang naitalang mga insidente sa mga pantalan nitong nagdaang Holy Week. Ito ay sa kabila ng pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na araw. Maging ang pagdagsa ng mga pasahero sa pagtatapos ng Holy Week. Tiniyak naman ni PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo na ginagawa na ng kanilang hanay ang lahat ng security measures upang matiyak na makauuwi ng matiwasay at maayos sa mga pasahero at walang maitatalang anumang insidente. Pinoy Gising! Sa kabila niyan, halos 30 naman ang patay habang 30 iba pa ang nawawala matapos malunod sa kasagsagan ng paggunita sa Semana Santa. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, karamihan sa mga nalunod at nasawi ay nagmula sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon po yan. Ilocos Region, Cagayan Valley at Bicol Regions. Hanggang ngayong Lunes, naka-heightened alert pa rin ang PNP dahil sa inaasahang pagdagsa, mga habol po, pauwi po, mga magbabalikan mula sa bakasyon sa kanilang mga probinsya. Sila po ay nagbabalikan po
dito sa Metro Manila. Partikular po na tinututukan ng PNP ang mga pantalan, mga bus terminal at airport. Pinoy Gising! Hawak na ng mga pulis ang babaeng pasahero na nag-bomb joke sa Puerto Galera Port. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Monte, nagbiro ang babae na may dala siyang bomba habang nakapila sa X-ray machine papasok ng passenger terminal building ang nabanggit na pantalan. Pinaalala naman ni Samonte na hindi dapat magbiro ng mga ganito pong hindi daw dapat magbitaw ng mga ganitong biro sa airport at sa mga pantalan, lalo po ngayong April Fool's Day, pati ho sa mga bus terminal. Kaugnay nito, nagbabala rin ang PPA laban sa mga nag-aalok ng travel insurance na isa pong scam dahil hindi ito dapat binabayaran ng hiwalay. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, arangkada na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, aabot sa 50 hanggang 70 sentimos ang rollback sa kada litro ng diesel. Piso hanggang piso 20 sentimos naman sa kerosene o gas. Gayunman, magkakaroon ng 40 hanggang 60 sentimos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Ipinalawanag ng mga industry players na nagmahal ang presyo ng gasolina sa international market dahil sa matinding demand at kakaunting supply. Kaugnay nito, kaunti naman ang demand pero marami ang supply ng kerosene at diesel. Pinoy Gising! Pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente ngayong unang linggo ng Abril sa ilang lugar sa Metro Manila at Laguna, bunsod ng line maintenance ng Meralco. Kabilang ang ilang bahagi, kabilang sa mga mawawalan po ng supply ang Navotas City sa bukas ho ito, habang sa Makati City ay hanggang Miyerkules. Sa Miyerkules din mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Binyan at San Pablo, Laguna, maging sa Culiat, Quezon City. Nasa listahan din ang ilang bahagi ng Muntinlupa at Pasig Cities sa Huwebes at Biyernes naman yan. Mawawala rin ng power supply ang ilang bahagi ng Diliman. Literal, magiging Diliman sa Quezon City sa linggo naman po yan. Pinoy Gising! Sa oras ng 21 sandali makalipas ang alas 4 ng morning, sa pagkakataon ito, alamin po natin ang ilang po mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Nahin po natin si Patrol 45 Raul Esperas. Pagbiyahe o yung panahon ng Semana Santa, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa DOTR. Detalye ati di Patrol 45 Raul Esperas. Naging maayos ang pagbiyahe ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan, gayon din sa pantalan at sa mga paliparan. Sang-ayon kay DOTR Secretary Jimmy Bautista, ang kanilang mga kawani sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng DOTR ay naging handa sa pagbiyahe ng mga pasahero sa panahon ng Semana Santa. Bagamat nagkaroon ng konting aberya ang ilang mga pasahero na sumakay sa kanilang mga sasakyan o kaya sa traffic na kanilang naranasan, ay pangkalahatan ay naging maayos naman ang pagbiyahe ng mga kababayan natin, gayon din ng mga dayuhan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gayon din sa mga international destination. Ibinahagi rin ni Secretary Bautista na siya ay nagpapasalamat sa publiko na siyang patuloy na sumusuporta sa ahensya ng pamahalaan o sa DOTR para maging maayos ang kanilang paglalakbay sa panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Nagkapatay ng isa pang report mula naman kay Patrol 30 Jelly Mendez. Biyahe ng MRT balik operasyon na po simula ngayong araw. Detalye atid ho yan ni Jelly Mendez.
Balik na sa normal na operasyon ang linya ng Metro Rail Transito ang MRT3 simula ngayong araw. Ito'y matapos ang paggunita ng Semana Santa at pagsasagawa ng Holy Week Maintenance Suspension. Ayon sa pamunuan ng MRT3, magsisimula ang unang biyahe ng mga tren alas 4:30 ng umaga sa North Avenue Station at 5:05 AM naman magsisimula ang unang biyahe ng tren sa Taft Avenue Station. Habang aalis naman ang huling biyahe ng tren mula sa North Avenue Station mamayang alas 9:30 ng gabi, habang 10:09 PM naman mula sa Taft Avenue Station. Nabatid na nagsagawa ng aktibidad ang MRT3 Management noong Marso 27 kung saan ay kabilang sa mga inayos ang power supply at OCS, tracks at signaling, kasama din ang communication lines, rolling stock at ang mga pasilidad ng naturang linya ng mga tren. Inaasahan naman na magiging maayos at ligtas ang magiging biyahe ng mga pasahero ngayong tapos na ang long weekend. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tanggap naman tayo ng isa pang pag-uulat naman. Alaman nyo natin, ito kaugnay pa rin po sa Semana Santa. Ito pa, isa ho pang mga biyahe, mga biyahe po ng mga paliparan naging maayos naman sa Semana Santa. Balikan natin si Patrol 45 Raul Esperas. Pangkalahatan ay naging maayos naman ang off-plan biyaheng ayos na pinatupad ng Manila International Airport Authority sa Paliparan. Sa ngayon kay Eric Ines, ang manager o general manager ng Manila International Airport Authority, wala silang naranasang problema at naging maayos ang pagdaan ng mga pasahero ng mga international at domestic flights na umaabot ng 1.7 million. Sa ngayon kay Eric Ines, walang naging bago sa kanilang paghahanda at pinasalamatan ang lahat ng mga local government unit, gayon din ang mga kawani ng paliparan at ang publiko na siyang tumulong para maging maayos ang paglalakbay ngayong panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Babalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ang ilang mga paalala oras, 27 minuto makalipas na ang ika-4 ng morning. Pinoy Gising! Sa oras ng ganap ng alas 4:33 ng morning, sa pagkakataon ito, dako tayo sa balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya! 3 suspect sa illegal na pagtotroso, kalaboso, dyan po yan sa Ilocandia. Detalye atid po yan ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Kalabuso ang bagsak ng 3 suspect matapos mahuli sa akto na pagpuputol ng mga puno gamit ang tyenso sa bayan ng Kalayan, Cagayan. Ang mga suspect ay kinilala bilang sina alias Romy, 36 years old, alias Jubel, 41 years old, at alias Ron, 46 years old, pare-parehong may asawa, magsasaka at pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa PNP Kalayan, Cagayan, habang sila ay nagsasagawa ng operasyon kaugnay sa anti-illegal logging kasama ang Senro Sanchez Mira at Menros Kalayan, ay nahuli nila sa akto ang mga naturang suspect na kasalukuyang nagpuputol ng mga puno gamit ang tyenso at walang dokumento ng legalidad. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 2 chainsaw at mga illegally sold lumbers na may pinagsama-samang dami na 66 board feet ayon sa sukat ni Ginoong Bermejo Senro Sanchez Mira, Cagayan, at nasa tinatayang halaga ng 2,310 pesos dinalang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Kalayan Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon, samantalang inihanda na ang nasabing himpilan ang mga dokumento para sa pagsampa ng kasong may paglabag sa PD 705 at PD 9175 laban sa mga suspect.
Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Manang Ronald Idol Kabsat Domingo mula po dyan sa Ilocandia. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, Pinoy Gising! itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang officer in charge ng Philippine National Police si Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta, ang Deputy Chief for Administration po ng PNP. Ito'y makarang matapos kahapon ang pinalawig na termino ni General Benamin Acorda Jr. na una nang nagretiro noong Disyembre 3. Batay sa memorandum na address kay Interior Secretary Benamin Abalos Jr. noong Marso 27, epektibo ang termino ni Lieutenant General Peralta kahapon, o epektibo ang termino ni General Peralta kahapon at 31 po ng Marso, at magtatagal hanggat hindi pa nagtatalaga ng kapalit ang Pangulo. Samantala, nakatakda namang isagawa ang turnover ceremony sa Campo Crame po. Mamaya po ito ng pangungunahan ni Pangulong Marcos. Pinoy Gising! Pinapurihan naman ni Interior o ng DILG ang pagkakatalaga kay Sheikh Sabuddin Abdurrahim bilang bagong kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos. Ayon sa DILG, inendorso ni Secretary Abdurrahim inendorso si Abdurrahim ng lahat ng 6 na gobernador sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kumpiyansa naman si DILG Secretary Benhor Abalos na magagawa ni Abdurrahim ang kanyang mandato sa pangangalaga ng kultura ng mga Pilipino-Muslim. Nangako rin ng DILG ng suporta kay Abdurrahim ng NCMF. Pinoy Gising! Matalada ko naman tayo sa isa pang pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Update po sa mga pasaherong nagbabalikan po sa Metro Manila mula naman sa Bicolandia. Ihahatid yan ni Melvin Machado. Melvin? Kung dati ang mga pasaherong padating ang binabantayan ng mga personal ng Bicol Central Station sa Naga City nitong nakaraang Semana Santa. Ngayong tapos na ang Semana Santa, ang mga pabalik naman sa Metro Manila ang inaasikaso ng mga tauhan na naturang terminal na makasakay sila sa mga bus, maayos ang bagahe at makaalis sa tamang oras. Simula pa kahapon ay dagsana ang pasaherong pabalik ng Metro Manila na inaasa magtatagal pa ng ilang araw. Bantay sarado rin ng PNP at Public Safety Office ng lungsod ang labas at loob na naturang terminal. Samantala, dahil maraming pasahero sa terminal, pagkakataon naman ito para sa mga porter at mga pasalubong vendor na magkaroon ng maraming customer at dagdag na kita. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, itinigil na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapalawig pa ng operasyon ng mga motorcycle taxi dahil nakakda ng matapos ito sa Mayo. Ito pong pilot study ng motorcycle taxi, matatapos na po ang pilot study sa Mayo. Bubuo naman ang LTFRB na mga rekomendasyon sa Kongreso hinggil sa operasyon ng mga MC taxis. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Jojo Guadis III, nakasalalay sa Kamara kung tatanggapin o hindi ang kanilang rekomendasyon at nakadepende rin sa desisyon ng mga mambabatas ang susunod nilang hakbang. Sa kasalukuyan, mayroong 51,000 motorcycle taxi slots sa Metro Manila. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ng 2 barangay captain sa Bohol ang pagkasira ng Chocolate Hills noong huling bahagi ng dekada 90. Ayon kay Barangay La Paz Captain Leo Bolair, na binuldoser ang burol malapit sa National Highway sa pagmamayari ng pamilya Torrefranca para sa planong cockpit arena o sabungan sa bahagi ito ng Bohol, Charles, sa Barangay La Paz sa Barangay La Paz ho ito.
sa ambayan ito. Idinagdag pa ni Bulair, ipinatigil ng DENR ang tangkang pagpatag sa burol dahil bahagi ito ng protected area. Gayunman nasira na ang itaas na bahagi ng burol nang mangyari ito. Kinumpirma naman ni Barangay Villaflor Captain Perfecto Buro na tinibag o nagwari sa burol ang Suarez Construction Firm noong huling bahagi ng dekada 90 at ipinatigil ito ni dating Governor Rene Relampagos at ipinag-utos sa construction company na ayusin ang burol, bagay naman na ginawa nito. Pinoy Gising! Balik tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. 120,000 pisong alaga ng illegal na droga nasabat dyan po yan sa Ilocandia. Nagbabalik si Manong Ronald Idol Capsat Domingo. Nasa 120,000 pesos ang halaga ng marijuana ang nasamsam sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa Barangay San Jose, Enrile, Cagayan. Nadakip ang isang high-value individual na si alias Jose, 24 years old, may asawa, residente na ng banggit na lugar pagkatapos itong magbenta ng isang brick na pinatuyong dahon ng marijuana na nasa tinatayang may bigat sa 1,000 grams sa isa sa mga operatibang nagpanggap bilang poser buyer. Nakumpiska sa kanya ang isang unit ng cellphone, isang motorsiklo at isang jacket kasama na ang 20,000 pesos na halaga na ginamit sa bypass operation. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit 2 kasama ang Enrile Police Station at sinaksihan ng kinatawan ng National Prosecution Service at isang barangay kakwad ang isinagawang pagsamsam at pag-inventaryo sa mga ebidensya. Sa ngayon ay nianda na ang reklamong may paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 para sa inquest proceeding sa Office ng Provincial Prosecutors Carig Tuguegarao City, Cagayan laban sa naturang suspek. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa iba pa ring balita, ipinaalala ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na tulungan ang isa't isa, lalo na ang mga nangangailangan at magkaisa para sa pag-unlad ng bansa sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Sa kanyang mensahe kasabay nga ng pagdiriwang ng Easter kahapon, kinilala ni Speaker Romualdez ang katatagan ng mga Pilipino, lalo ang mga nahaharap sa kahirapan at iba pang social issues. Ayon sa leader ng Kamara, ang Easter ay pagkakataon upang tulungan ang mga higit na nangangailangan at damayan ng bawat isa. Dapat anyang magsilbing aral ang panahong ito at paalala na may responsibilidad ang bawat isa na panatilihin ang katarungan, pagkakapantay-pantay at kaunlaran. Dimok din ng kongresista mula Leyte, ang mga Pinoy na huwag kalilimutan ang kapangyarihang nalilikha ng pagsasama-sama sa pagsulong para sa mas maunlad na kinabukasan. Pinoy Gising! Samantala, nais namang mabatid ni House Speaker Martin Romualdez kung bakit hindi nababasa ang mga RFID na mga sasakyan sa mga toll plaza na naging sanhi ng milya-milyang traffic congestion sa North Luzon Expressway noong Miyerkules Santo, Marso 27. Hindi lang sa NLEX ito nangyari. Ayon kay Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, maraming nagalit at nagsumbong kay Speaker Romualdez na hindi binabasa ang RFID sticker nila pagdaan sa toll plaza na naging dahilan ng napakabigat na daloy ng trapiko noong Miyerkules Santo po yan. Tila walaan niyang silbi ang RFID, gayong hihingin din naman umano ang card ng mga motorista sa toll booth. Yun na nga po ang dahilan. Iginiit ng kinatawan ng ACT-CIS Party List na hindi lang NLEX ang dapat magpaliwanag, kundi pati na rin ang SLEX, yun na, at toll regulatory officials, kaya't pupulungin sila, Speaker Romualdez, para malaman kung anong mga hakbang ang ginagawa nila sa pumaliyang RFID sa ilang toll booth. Nagbabala naman si Congressman Tulfo na kung hindi aayusin ng mga tollway operator ay maaaring simulang repasuhin ng Kongreso ang kanilang mga prangkisa. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, matapos ang opisyal na paglulunsad ng United National Leaders for Advancement and Democracy PNAS
sa Calapan Oriental, Mindoro noong March 10, patuloy na lumalawak at dumarami ang mga miyembro nito sa pamamagitan nito ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa buong bansa. Ang Unlad Pinas ay isang inisyatibo na layuning bumuo ng plataporma para sa mga dialogo at diskusyon hinggil sa mga mahalagang national o local issue at patatagin ng pagkakaisa at ugnayan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Pinangunahan ni House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada na lead ng Secretariat ng Bagong Pilipinas Servicio Fair ang pagsusulong ng Unlad Pinas. Binigyang din naman ni Gabonada ang kahalagahan na ibahagi ng mga eksperto at mga stakeholders ang kanilang mga kaalaman at pananaw sa iba't ibang issue. Pinoy Gising! Muli po magbabalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 14 na minuto bago sumapit ng ganap na alasing. Pinoy Gising! Alright, tayo po nasa uling bagay na po ng Pinoy Gising. Alamin na po natin, at eto na nga po, ibigay na po natin ang ilang pa mga pahabol na balita. Pinoy Gising! Porsigido ang kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na mabigyan ng political asylum at iba pang legal remedy ang kanilang kliyente. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Teves, nagtungo siya sa Timor-Leste nito lamang Marso 28 hanggang 30 ng Marso, hanggang hanggang Sabado, upang para sa malalim at komprehensibong pakikipag-ugnayan sa mga abogado sa naturang bansa hinggil sa batas na akma sa kaso ng dating kongresista. Batay sa naging talakayan, kumpiyansa si Atty. Topacio na may tuturing lamang bilang isang kalokohan mga naging pahayag ng NBI at DOJ hinggil sa deportation at repatriation ng pinatalsik na mambabatas. Bukod dito, wala niyang nakitang ebidensya ang mga law enforcement authorities sa Timor-Leste na nagtatago ang dating mambabatas dahil sa mga illegal na aktibidad o terorismo. Binigyang din pa ni Topacio na ang pagkakakulong ni Teves ay bahagi lamang ng pagtalima ng Timor-Leste sa proseso ng International Police o Interpol. Pinoy Gising! Maaari naman maging kwalipikado si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa political asylum sa East Timor o Timor-Leste. Ito ang binunyag ni National Union of People's Lawyers President Efraim Cortez sa kabila nga kung mapapatunayan ng pinatalsik na mambabatas na nalabag ng Pilipinas ang kanyang karapatan. Ayon kay NUPL President Cortez, maaring subukan ni Teves na sabihin o ihayag sa mga otoridad sa Timor-Leste na may kaugnayan sa kanyang relihiyon, lahi at ideolohiya ang mga kasong kinakaharap niya. Idinagdag pa ni Cortez na kinakailangan patunayan ng kampo ng dating mambabatas na siya ay politically persecuted o inuusig dahil sa politika. Matatanda ang wanted sa Pilipinas ang pinatalsik na mambabatas dahil nga sa pagiging utak umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Tegamo. Pinoy Gising! Samantala, wala nang pagpipilian si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, kundi magtungo sa Senado. Ito naman ang iginiit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio matapos nga maglabas ng sabina ang Senado laban kay Pastor Kibuloy. Sa gitna na rin ang investigasyon sa mga kaso nito kaugnay sa large-scale human trafficking, child abuse at iba pa. Ayon kay Carpio, kailangang magpakita sumipot na sa mataas na kapulungan ng Kongreso si Kibuloy at maaari lamang niyang i-invoke ang o ihayag ang karapatan nito laban sa self-incrimination. Idinagdag pa ng dating maestrado ng SC na maaari ring sagutin ng religious leader ang mga tanong sa Senado. Binigyang din pa ni Carpio na obligado
ang sinong mang sumagot sa sabina bilang respeto sa dignidad ng Kongreso. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, maharap sa matinding init ng panahon ng mga estudyanteng magbabalik sa klase matapos ang maikling bakasyon. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 38 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila ngayong pong linggo, unang linggo sa buwan ng Abril. Ug din ito, aabot naman sa 48 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan ng Capiz. Abay, katindi ho ng init niyan, ha? Samantala, nauna nang nag-abiso ng DepEd na maaaring magdesisyon ang mga school officials, mga school heads kung sususpendin ang klase sa mga araw na sobra ang init ng panahon. Pinoy Gising! Sobra nga pong init talaga ho ng panahon ngayon pong Abril habang tumatagal po ang tag-init. Abay, natutuyo po. Opo, pababa po ng pababa, parang spaghetti, yung level ho ng tubig sa mga dam. Partikular po sa Angat Dam na pangunahin pong pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila at mga karatig lugar. Napapansin mo ba, Tias, yung pressure ng tubig medyo humihina. Sa amin medyo humihina, pero hindi naman nawawalan, medyo humihina eh. Kaya humihina, no? Manila Water, Maynilad, bandang tanghali, napansin ko, medyo humina yung pressure eh. Ano na ba ang water level sa Angat Dam? 199 meters, 198 meters na po ang water level sa Angat Dam. Kaya ugaliin po natin na magtipid po sa tubig. Sabado, Linggo, napansin ko, medyo humina yung pressure. Kasi maraming gumagamit eh. Maraming nasa bahay, yung iba na, although iba na sa bakasyon, di ba? Naka-ready na rin yung yung mga drum ho ng tubig. Actually, may laman na nga na tubig yung mga drum. Pati ho yung mga sa probinsya yun, yung mga poso, di ba? Yung jerrycans tawag kasi doon, yung kulay blue yung pinaglalagyan ng tubig. Jerrycans, so ayun, baka magkakaubusan ng supply ho ng pati jerrycan eh, no? Well, anyway, ugaliin po natin na magtipid ho tayo sa tubig. Alright, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam. Wala na po pala tayong oras. Ang bilis ho ng oras, mga katodos. At bago tayo magpaalam, ay pasadaan ho muna natin ang isa pong patama quote for today. Yung pera, babalik naman. Pero yung experience, once in a lifetime lang. Ugaliin po natin na pahalagahan din po yung karanasan higit pa sa pera. Mahalaga po yan. Kasi talagang yung experience, hindi po natin matutumbasan ho yan ng kahit ano pong halaga. Hindi po natin mapapantayan o mabibili po yan. Limbawa na lamang kung kasama mo yung kung kasama mo ang iyong mga magulang, habang sila, matatanda na sila, mga senior na, pahalagahan po natin yan, bawat oras, bawat minuto, pahalagahan po natin yan. Hindi na po natin maibabalik yung oras na iginugugol natin sa kanila, hindi na po natin pwedeng balikan yan. Hindi po natin pwedeng ipihit ang panahon pabalik. Kaya mahalaga po na, ito pong panahon na ito, iparamdam po natin sa ating po mga mahal sa buhay kung gaano po sila kaimportante, kung gaano po sila kahalaga. Sobrang halaga, sobrang important. Lalo ngayong Easter week, mga nag-Easter mass kahapon, Easter Sunday, mga nagbakasyon sa iba't iba pong probinsya. Once in a year lang ho yan na mangyari na kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Diba? So, yung pera, mapabalik mo pa naman yan. Pero yung mga panahon na kasama mo sila, malabo na po yung mangyari. Diba? Sa mga pelikula nyo lang mapapanood yun. Yung kagaya ng Rewind. Diba? Napanood kasi sa Netflix yung Rewind. Alright! Tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam bago na batiin ho muna natin yung ngayon ba ito? Ngayong araw ito? Ngayong araw to? Batiin natin ng isa pong maligayang kaarawan si Virginil Abelia, kapatid po
ang ating pong kasama po dito sa impila na si Bam Bam. Happy birthday kay Virginil Abelia. Alright, maraming salamat din sa ating pong mga nakasama sa News Center. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na. Makakasama po natin sa Arangkada Balita si Ms. Judith Estrada Larino. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy